Sige. Next. Sige po, next. Sige po. Magandang gabi po, kapatid na Eli at Kuya Daniel. Happy pasalamat po sa buong kapatiran. Ang itatanong ko lang po, kapatid na Eli, kasi po, ako po si kapatid na Jeffrey, nabautismohan po pala ako nung 2007, April 13 po. Mula po ako sa Metro Manila, lokal po ng Visayas Avenue po, ng Manila Central. Tatanong ko lang po, kapatid na Eli, kasi po nung 2008 po, nung naalala ko pa po, nung unang pagkakataon na makausap ko po kayo sa IYC po, yung International Youth Convention, tinanong ko po kayo na kung pwede po ba akong mag-aral ng pagkamanggagawa. At ang sagot niyo po sa akin nung natatandaan ko, kapatid na Eli, mag-aral po ako ng Braille, yung para po sa mga blind na katulad ko po. At ngayon po, kapatid na Eli, lumalapit po ako kasi po, may nahanap po akong paaralan ng mga blind, kaso lang po, kapatid na Eli, stay in po siya ng Lunes hanggang Biyernes. Lunes ng umaga ang pasok hanggang Biyernes ng gabi ang uwi. Ngayon po, kapatid na Eli, siyempre hindi ko po ginrab yun dahil hindi po ako makakadalo ng mga pagkakatipon ng prayer meeting. Kaya po, ang idudulog ko po ngayon, kapatid na Eli, paano ko po ba makakapagpatuloy yung pag-aaral ko ng Braille para po makapag-aaral din po ako ng pagkamanggagawa. Kasi po, nung mga nakaraan po kasi, kapag nagpapatawag po kayo ng mga magle-level 1, magle-level 2, ganun po, nakukonsensya po ako na kahit na wala man akong paningin, kapatid na Eli, gusto ko rin pong makatulong kahit sa maliit na paraan, kapatid na Eli. Yun lang po, salamat po sa Diyos. Pumunta ka dun sa Braille School na sinasabi mo. Mister ka ron ng Lunes hanggang Biyernes. Para wag mong ma-miss yung pagkakatipon sa prayer meeting, magdala ka ng laptop. Di ba pwede yun, kapatid? Opo. Kapatid na Eli, wala po kasi akong, kaya hindi rin po ako makapasok doon sa Pasay. Pasay City po kasi yung, kapatid na Eli. Kaya hindi po ako makapasok dahil po wala rin pong maglingap na kapatid akong kakilala mula sa South District po. Kaya po may hirap pong pumasok dahil wala rin po akong kilalang mga kapatid na blind o mga malalapitan po doon sa Pasay po. Kaya po Doon ka tumira sa lokal sa Libertad. Pasay, Libertad, malapit lang yun, di ba? Doon ka tumira sa lokal sa Libertad. Payag ka ba ron? paano po yung kapatid na Eli? Gusto ko rin kasing mag-aral pero stay out po. Baka po pwede niyo po ako matulungan na makahanap po ng teacher po ng pangbulag po para maturuan po ako ng stay out. Para po maganap ko rin po yung isang tungkulin ko na bilang member po ng music ministry sa Manila Central po. Umaawit din po kasi ako sa bawat destino po, kapatid na Eli. Yun lang po ang kailangan kong ilapit po sa inyo. Ako, kapatid, pagka dalawang akala mo, hindi ka matutuloy kahit saan. Pagka dalawa akala mo, pagka ikaw gusto mo pang umawit, tas gusto mo pang manggagawa. Kasi ako nung magmanggagawa, tumigil ako sa pag-aaral sa eskwela alam mo, ako kasi ay scholar ako sa eskwela Pwede akong mag-aral na walang bayad. Doon sa MLQU, pwede akong pumasok ng kolehiyo, walang bayad. Meron pa akong 120 allowance na pera. Pero nung mag-umpisa akong mag-aral ng Biblia, tumigil ako sa pag-aaral. Hindi na nga ako nagkolehiyo Para makapag-concentrate ako. Pero pagka sasabihin mo sa akin, gusto mo pa rin umawit, gusto mo pa rin mag-aral ng Braille, hindi pwedeng dalawa sa isang pagkakataon dalawa. Mamumroblema tayo pareho. Biro mo, nasa Amerika ako, tapos maghahanap ako ng magtuturo sa iyo ng Braille sa Pilipinas. Ano ba naman yung abayan? Sabi nung apo, abayan? Medyo mahirap yung hinihingi mo sa akin, kapatid. Apo, kapatid na Eli. Kaya siguro,
Sis Luz, maghanap kayo sa internet ng pwedeng magturo privately sa kanya ng Braille. Ha, Sis Luz? Opo, sige po, Tanong ka magpapahay dun ko sa kung mga ano. kapatid na bulag, baka meron silang private tutor sa Braille. Ako na ang bahalang magbayad. Sige po, magtatanong po tayo kung mayroong makukuha. Pero mamimili ka kapatid ha, hindi pa pwede ng dalawang sabay, kagaya ng sinabi ni kapatid na Eli, ano talaga ang gusto mo. Sige po, at Opo. Kapatid na Eli, salamat po sa Diyos at nakausap ko po kayo. Maligaya po ang kalooban ko na sa pangalawang pagkakataon na nakausap ko po kayo kahit na minsan po talaga pong mahirap pero sa awat tulong po ng Diyos hindi po isa lang po ang pipiliin ko. Gusto ko rin po kasing nasa ko rin pong magmanggagawa po talaga kaya kung mabibigyan po ako nila Sis Luz po na magtuturo ng Braille, yun po ang pipiliin ko. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli. Sige. Samahan ka nawa, kapatid. sige po, yung susunod naman. Harapin nyo yan, Sis Luz, ha? Opo, Malay mo, bahala po kami. maging MIC yan sa Amerika. Steady. Harapin mo, ha? Opo, papapahana po kami ng magtuturo ng Braille. Sige po. Magpahanap ka. Pag hindi ka nakakita, maniwala ka sa akin, makikita mo. Umpisa na po nila, umpisahan nyo na maghanap. Opo. Sige po, nagse-search na po sila. Sige po, next. Hello po, Brother Eli. Ako po ay si Brother Loreto Cabili. Nabautismuhan po ako noong October 25, 2002. Happy pasalamat po pala. Ang akin pong ikukonsulta sa iyo ay yung pag-aaway ng mga leader natin dito sa bansa. Bakit sila nag-aaway? Dahil sa pera. Alam nyo naman pala ang kahulugan kaya ba't sila nag-aaway dahil sa pera Ano pa itatanong nyo sa akin? Pera lang ang pinag-aawayan kasi sabi dun sa unang Timoteo sa Isgis, basahin mo nga, Sis Luz. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Dahil nga sa pera, dahil ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya kapatid, nag-aaway sila. Alam nyo naman pala yung sagot, ba't tinatanong nyo pa sa akin? Hindi po, mayroon pa. Nag-aaway sila dahil sa pera nga Meron pa po. Ang ibig ko sabihin, baka sakaling maituwid ng mga katulad din nilang nating kapatid sa pananampalataya ng mga Katoliko. Dahil karamihan sa kanila Katoliko Ted, hindi natin sila maitutuwid kasi hindi naman sila itinutuwid ng kanilang mga puno. Pag tayo naman ang magtutuwid sa kanila, baka masamain pa nila. Hindi nila papakinggan Ang sabi po sa unang Juan ay ganito, babasahin ko sa inyo. Kayo hindi isang talata ng Juan, versikulo 4, sa 4:5. Unang Juan 4:5, sila'y sa sanglibutan. Kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila at sila'y dinidinig ng sanglibutan. Tayo nga'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y Ang masasayang lang ang effort mo. Pag hindi sa Diyos, hindi ka naman papakinggan. Sabi yan ng salita ng Diyos. Tayo'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos, dumirinig sa atin.
Ang hindi sa Diyos, hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Paano natin papakialaman yung kanilang away? Hindi naman po tayo papakinggan nun. Ang tingin nila sa mga Kristiyano, maliliit, malalaki sila, makapangyarihan sila. Paano tayong papakinggan? Papakinggan ba ako nun? Si Gloria Arroyo nga, yung pinapakinggan yung kapareho niya, nakurap. Di ba? Ganun yan, kapatid. Mahirap na tayo pakinggan ng mga tao. Kaya sa kasabi ng Diyos, masama tayo sa atin, mali, na makialam tayo sa away nila. Basahin natin yung Kawikaan, Sis Luz. Hindi pwede tayo makialam sa kanilang away. 26:17. Ang nagdaraan at nakikialam sa pag-aaway na hindi ukol sa kanya ay gaya ng humahawak ng aso sa mga tainga. Pakan mo yung tainga ng aso, na nadaanan mo, kakagating ka nun. Ganon yung nagdaraan lang, nakikialam sa bagay, sa away na hindi ukol sa kanya. Hindi naman tayo kasali ron, ba't tayo sasali dun sa away nila? Para kang humawak sa tenga ng aso ron, makakagat ka. Sana naunawaan mo, kapatid na Loreto. Opo, meron po akong pahabol na papanawagan ko po. Salamat sa Diyos po dahil mayroon na akong kapatid, yung kapatid ko sa Laman, natawag na rin po sa iglesia. At saka yung kanyang anak at sa mga apo pa. Sa San Juan ho sila nakatira. Gusto ko po ipanawagan na kung sila nandito, ay pasyan na nila ako sa Transcend. Si Brad Loreto Cabelli po. Salamat po sa Diyos, Brad. Po, kapatid. Sana marinig siya ng kanilang kapatid at mga pamangkin at apo. Sige po, yung kasunod naman po. Na, wala na ika. Ang MCGI ka ngayon, naging game show na lang. Talaga nga naman. Ganong kakitid ang utak noong halimbawa ay ang kinakapa mo lang sa elepante, yung tenga. Pag tinanong ka, ano ang itsura ng elepante? Parang pamaypay. Oo. Kasi pagka pala halimbawa, may isang activity na ginawa sa isang organisasyon, yun na lang sila. Ready na sila. Handa na ba kayo sa ating unang category? Ito ang Name That Tune. Dito po sa Name That Tune, hulaan nyo lang ang title ng awitin na maririnig nyo. Na Rodel, may simento naman dito. Simentado naman yung daan. Ba't ka dyan lumalakad sa burak? Gusto ko Sasabihin mo, gusto ko Bakit? Totoo? Gusto ko Sasabihin mo, gusto ko ano sasabihin mo? Biruin mo, puting-puti yung sapatos mo. Inihanda ka ngayon. Nilatagan ka ngayon ng red carpet. Nung linatagan ka ng red carpet. Yan ang inihandang lalakaran mo. Naka-heels ka, kapatid na Rodel. Nakabalat ng sapatos na may takong. Yan na ngayon. Nilatagan ka ng red carpet. Yan ang inihanda para lakaran mo. Tapos dun sa may gilid, meron dun sa kabilang gilid, puro tae ng manok, tae ng kalabaw, tae ng aso. Doon ka ngayon lumalakad. Gusto ko Sasabihin mo, gusto ko Bakit? Totoo? Gusto ko Sasabihin mo, gusto ko Bakit? Totoo? Kung wala nang makaunawa, MCGI, walang iba.